Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza para bigyan tayo ng update sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Mendoza. At bilang unang katanungan, ito nga po mararanasan na natin ang maulan na panahon by next month. Ano po ba magiging epekto ng El Nino dito? Ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito? Una sa lahat, magandang umaga, Jessie, at magandang umaga sa ating mga manonood. Ang epekto ng ating El Nino, yung ating onset ng rainy season, ito ay medyo maantala at itong inaasahan natin na mag-i-start ngayong kalagitnaan ng June. At para naman sa ating El Nino, inaasahan pa rin na magpapatuloy ang ating El Nino at simula sa Agosto, ito ay bahagyang lalakas o magiging moderate hanggang sa matapos ang buwan ng Disyembre. At sa unang mga buwan ng 2016, inaasahan na ito hihina hanggang sa ma-terminate o mawala hanggang sa May 2016. Nasabi niyo nga po, Mr. Mendoza, sa mga susunod na buwan ay posible po nating maranasan ito nga moderate El Nino. Ano naman po ba ang magiging epekto nito sa mga bagyo? Sa bagyo, inaasahan natin na posibleng mabawasan ang frequency ng ating bagyo. At para sa buwan na ito, inaasahan natin na magkakaroon tayo ng 2 hanggang 3 bagyo. At nabanggit rin po sa press conference kahapon na meron pang 7 probinsya na makakaranas ng drought. Ano-anong probinsya po ba ito? Ang mga probinsyang ito ay dito sa Marinduque, Palawan, Camarines Norte at Camarines Sur. Ito ay magkakaroon ng drought simula Agosto hanggang Disyembre. Then ang Cebu, Biliran at Leyte magkakaroon naman ng drought simula Agosto hanggang Nobyembre. So maiba naman po tayo ng usapan dahil sa darating na Lunes ay yung unang araw nga po para sa buwan ng Hunyo. Ano po ba yung aasahan natin ng mga weather system na iiral? Isama na rin po natin dito yung forecast track naman ng mga bagyo na posible pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa mga weather system ngayong buwan ng Hunyo, inaasahan natin na magko-commence nga itong ating habagat. Then magkakaroon pa rin tayo sa unang linggo, magkakaroon pa rin tayo ng ridge ng high pressure. At meron tayo ding ITCC, gaya na rin magkakaroon tayo ng mga LPA, then yung mga tropical cyclones natin. Kaya naman next month, asahan na po natin ang pagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil posible na nga pong umiral itong southwest monsoon o yung hanging habagat. At bilang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, ano naman po bang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Okay, para sa araw na to, inaasahan pa rin natin ang epekto ng ating ridge ng high pressure area dito sa Luzon. Kaya tinaasahan pa rin na ang buong bansa patuloy na magkakaroon ng maaliwalas at mainit na panahon. Subalit asahan pa rin natin yung mga pulong-pulong pagkidlat pagkulog natin lalo na sa dakong hapon o gabi. So ayan po, ulitin na lamang natin na posible pa rin ang pagkakaroon ng mga isolated cases of rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya naman kung may mga lakad kayo, huwag na lamang pong pakalilimutan ang pagdadala ng payong. Maraming salamat po, Mr. Mendoza, at dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. At bago po kami tuluyang magpaalam, babati po muna kami ng happy birthday kay Mr. Ronnie Estrida. Happy birthday po, sir. More birthdays to come and of course, enjoy your day. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.